Kaibigan, welcome sa ating munting channel. For more videos, please like, share, and subscribe para updated ka sa ating mga bagong upload na videos. Subscribe na! Nagsisimula ang pelikula sa isang magandang babae na nagngangalang Sadie Rhodes, na nagmamaneho siya ng kanyang sasakyan papunta malapit sa Washington, D.C. Gusto ni Sadie na magcamping para maulinawan ang kanyang isip pagkatapos na mamatay ang kanyang kasama sa kwarto na si Elena. Habang nagmamaneho si Sadie ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang therapist na si Claudia. Namiss niya ang session ng pagpapayo niya, ay dapat na mangyari sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Sadie kay Claudia na hindi siya masyadong malapit kay Elena, ngunit marami silang ibinahagi tungkol sa kanilang mga trabaho at libangan maliban sa hilig ni Elena sa paghahardin. Iminumungkahi ni Claudia na alagaan ni Sadie ang mga halaman ni Elena para tulungan siyang makayanan ang pagkawala ni Elena. Pinaalalahanan ni Claudia si Sadie na manatiling nakatutok at huwag i-overwhelm ang sarili. Si Sadie ay hindi masyadong mahilig sa atensyon at mabilis na tinapos ang tawag. Samantala si Cole Turner, isang lalaking nagbebenta ng gulay, tinutulungan niya ang dalawang customer. Nang ibibigay niya sa kanila ang kanilang sukli, napagtanto niyang hindi niya mahanap ang kanyang kahon ng pera. Kaya ginamit niya ang tracker sa kanyang inhaler na itinago niya sa kahon ng pera upang makita sa kanyang telepono. Si Cole ay galing sa isang pamilya ng magsasaka at nakatira kasama ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae na si Maddie sa isang bukid malapit sa Washington, D.C. Si Cole ay ang uri ng lalaki na labis na na-attach sa kanyang mga kasosyo tulad ng pagsuri sa kanilang social media at pagte-text sa kanila ng palagi. Ang kanyang pag-uugali ay naging hindi comfortably sa kanyang ex-partner at nakipag-break ito. Pagkatapos ay nagbigay sila ng payo kay Cole na hindi masyadong clingy sa pakikipagrelasyon. Dahil madalas hindi comfortably ang mga babae kung masyadong possessive at needy ang partner nila. Kaya nagpunta si Cole sa isang nagbebenta ng bulaklak na nagngangalang Edna para pag-usapan ang tungkol sa mga romantikong problema niya. Ibinahagi lang niya ito sa kanya ngunit nauwi sa pagkalat ni Edna ang balita sa ibang mga mangangalakal sa palengke. Hindi naman siya nagdamdam sa mga chismis bagamat sa halip ay hiniling niya kay Cole na sumama sa kanya sa inuman. Nang tumanggi ito, hiniling niya sa kanya na tingnan ang kanyang kinatatayuan habang pumunta siya sa bar. Pagkarating ni Sadie sa palengke na naghahanap upang bumili ng isang palayok ng Big O'Neill's, dahil hindi pa bumabalik si Edna ay lumapit si Cole kay Sadie at binalaan siya na medyo nakakalaso ng Big O'Neill's kahit na maganda ito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sadie kung paano mag-alaga ng mga bulaklak, dahil ang kanyang trabaho ay madalas siyang maglakbay ng mahabang panahon. Sinabi ni Cole na ang Big O'Neill's kailangan ng pagdidilig tuwing 2 linggo, ngunit ipinaliwanag ni Sadie na ang kanyang mga biyahe ay karaniwang 1 buwan o masyadong mahaba. Iminungkahi ni Cole na kumuha siya ng isang cactus o isang pekeng halaman. At tumanggi itong ibenta sa kanya ang Big O'Neill's sa pag-aakalang mapabayaan niya ang mga ito. Kaya si Sadie medyo nagalit at nagtalo sila, hanggang sa tuluyang dumating si Edna. Pinayagan niya si Sadie na bumili ng Big O'Neill's at napansin ang chemistry ni na Sadie at Cole. Si Edna pagkatapos ay hinikayat si Cole na ligawan si Sadie at hingiin ang numero ng kanyang telepono. Si Cole na matagal ng single ay nagpa siya na kumuha ng isang pagkakataon at nagmadali siyang habulin si Sadie at inaya siyang makipag-date. Subalit nang biglang yayain ni Cole si Sadie, tinanggihan siya nito at umalis. Ngunit nakakagulat na tinawag siya ni Sadie at inimbitahan siya para makipag-date, at pagkatapos ay lumabas na talagang interesado si Sadie kay Cole. Nagpa siya silang maglakad-lakad at nagkwentuhan tungkol sa kanilang buhay. Ibinahagi ni Sadie na siya ay isang art curator, na madalas naglalakbay sa iba't ibang bansa para sa kanyang trabaho. Gusto niyang mag-explore ng mga bagong lugar at masaya siya sa trabaho. Sinabi ni Cole kay Sadie na mahilig din siya sa paglalakbay, ngunit kailangan niyang alagaan ang farm ng kanyang pamilya, dahil malubhang nasugatan ang kanyang ama. Kahit na si Cole ay talagang isang agricultural engineer. Nang makarating sila sa isang hagdanan, hinamon ni Cole si Sadie para umakyat ng hagdanan at pumayag na siya at sinabi pa niyang kaya niyang umakyat dala ang kanyang bag at mga gamit ni Cole. Sa karera ay madaling nanalo si Sadie na mukhang nakasanayan na niya ang mga pisikal na aktibidad. Pagkatapos noon ay nagpunta sila sa isang museo kung saan sinabi ni Sadie kay Cole na hindi siya natatakot sa anumang mga bagay. Niyaya ni Cole si Sadie na makipag-inuman sa susunod nilang pagkikita. Ngunit ang nakakagulat ay hiniling ni Sadie kay Cole na samahan siya sa isang bar at doon ay hindi na tinanggihan ni Cole ang imbitasyon. Si Cole at si Sadie ay nagtungo sa isang bar at umiinom ng kanilang mga inumin at pagkatapos ay naglakad-lakad sa mga kalye at nag-uusap ng mas pribado. Sa kanilang pag-uusap sinabi ni Sadie kay Cole na sinasabi sa kanya na sa kanyang kasalukuyang trabaho ay naghahanap siya ng isang partner. Gusto niya ng isang tao na hindi niya kailangang istorbohin sa lahat ng oras.
Habang lumilipas ang oras ay mas naging malapit si Cole at si Sadie. Kinabukasan ay inimbitahan ni Sadie si Cole sa kanyang apartment, kung saan sila ay gumugol ng mas matalik na oras na magkasama. Pagkatapos ay masayang umuwi si Cole at ibinahagi ang balita tungkol kay Sadie sa kanyang pamilya. Naisip pa nga niya na baka siya ang soulmate nito. Gayunpaman si Maddie na nakababatang kapatid niya ay nakita si Cole na ginagawa pa rin ni Cole ang ilang mga dating gawin na tinitingnan niya ang mga lihim na larawan ni Sadie, at sinusuri ang kanyang social media at patuloy na nagte-text. Sinubukan ni Maddie na payuhan si Cole ng mga bagay na maaaring hindi komportable sa mga kababaihan at maaaring itulak siya palayo ng babae. Ngunit hindi pinansin ni Cole ang kanyang payo, sa halip ay tinulungan niya ang kanyang ama sa kanilang trabaho at nag-aalaga sa mga halaman, habang paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang telepono na naghihintay para sa sagot ni Sadie kung ano na ang balita pagkatapos ng kanilang huling pagkikita. Nang malaman ni Maddie ang tungkol dito ay tinukso niya si Cole, dahil sa pagiging masyadong malinis sa kanyang romantikong relasyon. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na napagtanto ni Cole na iniwan niya ang kanyang inhaler kay Sadie. Gamit niya ang tracker sa inhaler at nalaman niyang nasa London si Sadie. Hinikayat si Cole ng kanyang mga magulang na sorpresahin si Sadie sa London para sa pagbisita. Iniisip ng kapatid niyang babae na hindi magandang ideya iyon. Nagpasya si Cole na pumunta ng London upang makita si Sadie. Ginamit niya ang inhaler tracker para hanapin si Sadie sa London Bridge at kumuha ng taxi doon. Napansin niya ang ilang mga lalaki na tila pinagmamasdan siya na ikinabagabag niya nang bigla siyang inatake ng isang lalaki mula sa likuran at nilagyan ng droga. Pagkagising ni Cole ay nakagapos siya sa isang kuwebang puno ng mga insekto at mga delikadong insekto na pinangalagaan ng isang tao bilang mga alagang hayop. Sinimulan ng isang lalaki na nagngangalang Borislav ang pagtatanong kay Cole. Naniniwala si Borislav na si Cole ay isang maalamat na operatiba ng CIA na tinatawag na taxman na kilala sa pag-abala sa kanilang mga iligal na gawain, at tinalo ang kanilang double agent na si Elena. Si Borislav ay naisip din na si Cole ay maaaring magkaroon ng passcode para sa Aztec ng isang napakadelikadong bioweapon na maaaring mapuksa ang libo-libo ng mga tao sa isang iglap lang. Sinubukan ni Cole na kumbinsihin si Borislav na siya ay isang tindero lamang ng gulay na nagngangalang Cole Turner, hindi isang ahente ng CIA. Ipinaliwanag niya na pumunta siya sa London upang makita ang kanyang kasintahan at wala siyang ideya tungkol sa passcode o kung ano pa man. Ngunit mukhang hindi naniniwala si Borislav sa mga paliwanag ni Cole. May plano si Borislav na gumamit ng isang makamandag na insekto para pahirapan si Cole. Ngunit may pumasok sa hideout ni Borislav na tinalo ang kanyang mga tauhan, at ito ay si Sadie, ang maalamat na operatiba ng CIA na kilala bilang taxman. Hindi lubos na makapaniwala si Cole sa kanyang nalaman. Hindi pa gustong ipaliwanag ni Sadie ang mga bagay-bagay sa kanya. Ang kanyang focus ay sa pagliligtas kay Cole, at inilabas siya sa nakakatakot na kuweba at hinarap ang kalaban. Pagkatapos nilang makatakas, ipinaalam ni Sadie kay Cole na nasa Khyber Pass sila sa Pakistan. Sinubukan nilang makalayo sakay ng kotse, ngunit sila ay tinambangan ng isang grupo ng mga upahang mersenaryo. Kaya't si Sadie ay gumawa ng isang mapangahas na hakbang sa pamamagitan ng pagbaba sa isang mabatong hillside upang tumakas. Si Cole, kahit na siya ay may ilang mga kasanayan sa armas, na nahirapan na makipagsabayan sa mga galaw ni Sadie. Malinaw na si Sadie ay higit pang may karanasan bilang agent. Kinuha niya ang isang lokal bus, at nagkaroon sila ng nakakatakot na habulan sa isang makitid na kalsada sa tabi ng isang bangin. Nilabanan nila ang mga mersenaryo na bumaril sa kanila. Sa kabutihang palad, matapos dumaan sila sa matinding sitwasyon, nagawa nilang talunin ang mga mersenaryo. Samantala, ang boss ni Borisov na isang arms dealer na nagngangalang Levek sa wakas ay nakarating sa kuweba at nalaman na ang taxman ay nakatakas sa isa sa mga tauhan ni Levek. Ipinaalam sa kanya ni Wagner na wala silang mahanap na anumang impormasyon tungkol kay Cole sa intelligence database ng bansa. Si Levek ay kumilos ng brutal sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa kanyang sariling mga tauhan, dahil sa hinayaan nila na makatakas ang taxman. Sa pinakamalapit na bayan, si Cole at Sadie ay nagtatalo tungkol sa mga kasinungalingan na sinabi nila sa isa't isa. Sinabi ni Cole naglakbay siya ng malayo para lang makita siya, kaysa gumugol siya ng mas maraming oras sa bahay kasama ang kanyang pamilya. Si Sadie ay nagsabi na siya ay isang art curator ngunit isa ring agent. Si Cole ay walang kaalam-alam tungkol sa mga aksyon ni Sadie, tulad ng kung paano niya pinatay ang kanyang kasama sa silid na si Elena na isang double agent at pumanig sa kanilang mga kaaway. Noong araw na iyon ay nakarating sila sa isang maliit na bayan na tinatawag na Mindora. Doon ay nakilala si Marco, isang matandang kontak, at binalaan ni Marco si Cole na mas inaalala ni Sadie ang pagkumpleto ng kanyang mga misyon kaysa sa kaligtasan ng kanyang nobyo. Binanggit niya ang isang insidente sa Myanmar kung saan nawalan siya ng kamay dahil sa pagtutok nito sa misyon. Ngunit ngayon ay tinulungan ni Marco si Sadie na mangalap ng impormasyon.
Ipinaalam niya kay Cole at Sadie na ang nakaharap nila ay si Levick, isang mafia boss, isang disgrasyadong French intelligence agent na naging dealer ng armas. Nagbabala si Marco na si Levick ay malupit at mapanganib. Si Sadie, gayunpaman ay hindi siya natatakot na sinabihan niya si Marco na dalhin si Cole ng ligtas pabalik sa Estados Unidos. Habang patuloy niyang hahabulin si Levick, bago umalis na malungkot na sinabi ni Sadie kay Cole hindi na makipag-ugnayan sa kanya dahil hindi sila mag-asawa. Naghahanda si Marco na ihatid si Cole sa airport nang biglang may hitman na nagngangalang Sam at pinatay niya si Marco at kinuha si Sadie bilang isang hostage. Nakinuha ni Levick si Sam sa pag-aakalang si Cole ang taxman at inutusan siyang kunin si Cole. Habang pinapanood si Cole at malungkot na nagtatalo, inakala ni Sam na sila ay mag-asawa at iminungkahi nilang ayusin ang mga bagay ng pribado. Isa pang hitman na nagngangalang Leo ang lumitaw at binaril niya si Sam at itinutok ang kanyang baril kay Cole at Sadie. Nang aalis na sila sakay ng kotse, si Leo ay pinatumba ni Stan, isa pang hitman. Si Stan ang naglagay ng chip sa leeg ni Cole at Sadie. Nagpapaliwanag na maaari itong magdulot ng kuryente. Ipinakita niya ang kanyang singsing na nagsasabing makakapaglabas ito ng minus 50,000 volts ng kuryente at binalaan sila na gagamitin niya ito kung sila ay lalaban. Sila ay nakatakdang lumipat sa isa pang kotse, nang si Stan ay inatake ni Sam. Sinamantala ni Sadie ang kanyang baril at ang ring, gamit ang mga ito upang takutin si Sam. Gusto niyang malaman kung nasaan ang Aztec at kung saan hahanapin si Levick. Kinabukasan sinabi ni Sadie kay Cole na nadadalhin siya sa isang lugar na ligtas at pagkatapos ay tapusin niya ang kanyang misyon na mahuli si Levick at makuha ang Aztec. Si Cole nadaman niya na si Sadie ay nakatutok lamang sa kanyang misyon. Pinahinto ni Sadie ang kanyang sasakyan at tinanong si Cole tungkol sa passcode. Sinubukan ni Borislav na kunin ang passcode mula sa kanya. Dahil wala kay Levick ang passcode, na nangangahulugang hindi niya maibibenta ang Aztec. Ang hitman ni Levick, matapos isipin na si Cole ang taxman at alam ang passcode. Gayunpaman ang tunay na taxman ay si Sadie mismo at ipinaalam niya kay Cole na wala rin sa kanya ang passcode. Nalaman niya na konektado ito sa isang bagay na maaaring winasak ni Elena. At ang Aztec ay nakalock sa isang sobrang secure na briefcase na na-access lang gamit ang passcode. Kaya nagpaplano silang gamitin na pain si Cole, na naglalayong ibigay siya kay Levick kapalit ng $10 milyon na reward. Ang ideyang ito ay upang gambolain si Levick habang hinahanap niya ang Aztec. Binigay ni Sadie si Cole kay Levick bilang napagkasunduan at hinihingi ang kanyang gantimpala. Ngunit binago ni Levick ang plano at sinabihan si Sadie na sumakay sa eroplano at nangangakong babayaran siya kapag sila ay nasa kanilang destinasyon na. Ang hindi alam ni Sadie na si Levick ay lihim na nagutos kay Wagner na patayin siya. Habang nasa eroplano, kinuha ni Wagner ang telepono ni Cole at nakita ang isang matalik na larawan ni Cole at Sadie mula sa kanilang unang pakikipag-date. Nagutos si Wagner sa kanyang mga tauhan na tapusin si Sadie, ngunit siya ay nakagawa ng paraan at sinasabing alam niya kung papaano malaman ang passcode at ipinakita ang isang maliit na bote na naglalaman ng high voltage chip. Nang hawakan ni Wagner ang chip, pinahit ni Sadie ang singsing na nagpatamba kay Wagner. Pagkatapos ay hinarap ang mga tauhan ni Wagner at kinuha ang case na may lamang Aztec. Sa pakikibaka nasaksak si Sadie sa tiyan, ngunit nagawa pa rin nilang makatakas. Sa kabila ng kanyang pinsala, sinabihan ni Sadie si Cole na kunin ang Aztec at umalis na. Hindi pa babayaan ni Cole ang babaeng mahal niya, sinigurado niya ang Aztec, at tininali si Sadie sa kanyang sarili at tumalon palabas ng eroplano gamit ang isang parachute. Ligtas silang nakarating sa isang isla, pagkatapos ng 6 na oras nagising si Sadie at nakita si Cole na ginagamot ang kanyang mga sugat sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa mga halaman. Pinasasalamatan niya ito para sa kanyang tulong at para sa pagprotekta sa Aztec mula kay Wagner. Samantala si Levick ay nakatanggap ng tawag mula kay Wagner na nagulat na sina Cole at Sadie ay nakatakas dala ang Aztec. Si Levick kasama ang isang potensyal na buyer na nagngangalang Mr. Utami ay nagutos kay Wagner na kunin ang Aztec at ang passcode sa loob ng 2 araw. Kung mabago sila ay tatapusin sila ni Mr. Utami. Sa buong gabing iyon si Cole at Sadie ay gumugugol ng oras sa pakikipag-marites at pagkilala sa isa't isa. Sa wakas ay nagbukas si Cole kay Sadie na ihayag ang kanyang plano na ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya upang hindi mahirapan ang kanyang ama. Pagkatapos nagpapadala si Sadie ng senyales sa CIA, na ipaalam sa kanila kung nasaan sila upang maipadala ang tulong. Sa susunod na araw habang si Cole ay namumulot ng kahoy sa dalampasigan ay nakita ni Sadie ang mga tauhan ni Wagner na nagawang sundan sila. Nagmamadali siyang bigyan ng babala si Cole ngunit napakalayo na nito sa kanilang tolda. Pagkatapos ay sinalakay ni Wagner at ng kanyang mga tauhan si Cole at si Sadie. Sa kabutihang palad, dumating ang US Marines sa takdang oras sa paglulunsad ng counterattack. Napagtanto ni Wagner na ang Aztec ay wala kina Cole at Sadie.
Kaya nagmamadali siyang pumunta sa kanilang tolda at kinuha ito at mabilis na tumakas. Dinala ang dalawa sa punong tanggapan ng CIA sa Langley, Virginia kung saan sila ay tinanong ng senior agent na si Jackson na pinaghihinalaan niyang nakipagtulungan si Sadie kay Levesque. At sadyang hayaan na kunin ng Aztec ng mga kalaban. Si Cole ay nanindigan para kay Sadie sa akusasyon at pagdiin na iniwan nila ang Aztec upang iligtas siya. Sinabi ni Jackson kay Cole na aminin ang pagtataksil ni Sadie, habang ang superior ni Sadie ay nagsasabi sa kanya na magpahinga na, dahil siya ay tinanggal na sa misyon. Habang tinitingnan ni Sadie ang mga tao pinatay niya, napansin ni Cole ang isang kakaibang halaman sa silid ng bahay. Si Cole ay nagpaliwanag na ang halaman sa bahay ay may kaugnayan sa mga ritual ng Aztec. Idinagdag ni Sadie na ninakaw ni Elena ang halaman mula sa isang nahuhumaling siyentipiko. Ang konklusyon na ang genetic makeup ng halaman ay ang passcode para sa Aztec, kaso iminumungkahi ni Jackson na isama si Cole na ipagpatuloy ang misyon at itinalaga ng CIA si Cole bilang taxman gamit ang crack na passcode para matalo si Levesque. Tumanggi si Cole, ngunit nagbabala si Jackson na maaaring saktan ni Levesque ang kanyang pamilya. Para protektahan ang kanyang pamilya, sumasang-ayon si Cole sa plano na naglalayong mahuli si Levesque. Gumawa sila ng senaryo kung saan lihim na ibinebenta ng taxman ang passcode para sa pera habang si Sadie ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Cole. Pinaalalahanan siya nito laban sa pakikitungo kay Levesque na isang mapanganib na boss ng mafia at ex-spy. Ngunit determinado si Cole na nagpapaliwanag na gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa huli nakipag-ugnayan si Cole kay Levesque na nagse-set up ng meeting sa isang restaurant. Nandoon din ang buyer na si Mr. Utami habang si Cole ang nagdaraos ng meeting na sinusubaybayan ni Jackson at ng mga agent ng CIA sa malapit. At nagbibigay ng gabay kay Cole mula sa isang van na nakaparada sa malapit. Ngunit tulad ng paglapit ni Jackson at ng team kay Levesque, si Wagner at dinaig sila ng kanyang mga tauhan. Iniwan si Cole ng mag-isa para sa misyon. Nanatiling cool si Cole habang hinarap niya si Mr. Utami at Levesque. Sinubukang takutin siya sa pagsasabing hawak nila ang iba pang mga agent ng CIA nang hindi inaasahang lumitaw si Sadie na piniling protektahan si Cole at unahin ang kanyang kaligtasan sa kanyang misyon. Binabaliwala ni Sadie si Levesque na direktang nakipag-ugnayan kay Mr. Utami na tinitiyak sa kanila na hawak niya ang Aztec passcode, at binuksan niya ang case at nagpadala si Mr. Utami ng $10 milyon sa kanyang account ng mabilis. Pagkatapos naglagay ng bounty si Sadie para kay Levesque gamit ang pera at natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng bounty hunter. Ang mga hunter at hitman sa restaurant ay sumiklab ang away at ang mga tauhan ni Levesque ay naglalayong tapusin sina Cole at Sadie upang makuha ang Aztec. Sa gitna ng kaguluhan si Levesque na pinatumba si Mr. Utami. Si Cole ay natalo si Wagner. Sa huli ay hindi nila sinasadyang nasira ang revolving machine at nang sanhi ng kawalan ng kontrol at umikot ng napakabilis. Ang isang mabangis na sagupaan sa pagitan ni Sadie at Levesque habang sinubukan niyang agawin ang Aztec. Sa tulong ni Cole nagtagumpay si Sadie sa pag-secure sa Aztec. Nang maglaon ay nagpasya si Cole at Sadie na muling buhayin ang kanilang pag-iibigan. Nakilala ni Sadie ang pamilya ni Cole at nakahanap sila ng oras para sa isa't isa. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.